mas lalo pong mayayari. Kaya ang tingin ko diyan, pagdedesisyonan niya na ganyan lumabas, mayayari lang tayo. Hoy, yung sunod natin topic ko, si Badoy. No, kung ano-ano. Kamusta na kaya to si Badoy? Oh, kung ano-ano na ho ang sinasabi daw eh. Sabi dito, Friday, October 31, 2025. Badoy, nabaliw na? Ito naman no, mga kababayan, kung ano-ano na din ho sinasabi nito eh. Gusto ni Marcos na mamatay si PRRD sa dahig. Bakit naman ganun? Gugustuhin. Ano yun? Unang-una, nabasa ba ni Badoy yung utak ng ating presidente? Kaya niya sinasabi na gusto ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi po ba? Wait lang ha. Baka nga kayo ang may gusto na ganyan ang mangyari. Bakit? Kasi ang iniisip nyo, magiging powerful yan doon sa mga botante na kaawaan kayo at iboto si Sara Duterte. Feeling ko nga ang vice-presidente, ang may kagustuhan na manatili tumagal no, hanggang 2028 sa pagkakakulong ang dating Pangulo. Bakit ho? Yung paglilibot ng vice-presidente sa iba't ibang bansa, mga bossing, baka ang ibinubulong niya sa mga botante sa 2028. No? Iboto niyo ako kung gusto niyo talaga na mapalabas na si dating Pangulong Duterte. Pag ako'y naging presidente, makakalaya na ang dating Pangulo. Tingin ko, ginagamit nyo ang dating Pangulo diyan sa ambisyon na maging presidente para kaawaan ng Pilipino. Kumbaga ho, ang palabas nila mga bossing, Ninoy 2.0 daw ho. Itong si dating Pangulong Duterte. Sabi ng mga kakamping ko, iyak. Kadiri naman yan. Gusto ni Marcos na mamatay si PRRD sa dahig. Bakit daw ho? Ewan ko kung bakit niya nasabi yan. Ipinapakita lang kung gaano siya katanga daw ang Pangulo. Yun. Nasaan ba to si Badoy? Nagtatago pa din ho? No? Sa kamatayan, magiging immortal si PRRD. Tanga. Ha? Ano ibig niya sabihin? Ano yun? Mag-aalakibuloy na din si Duterte? Ginger cat. Too ambitious si Buday. Malabo pa. Malabo pa sa putik yung pag-asa niya. Ano yung sinasabi niya dito magiging immortal? Dadaigin ho, mga bossing, ng dating Pangulo, si Kibuloy. Aba, magsasabi na din siya na kanya ang universe? Ganun ho ba? Sa tingin niyo, sabi ni Alice Guelos, tingin ko si Sara ang utak niyan. Yan yung pinunta niya sa office ni Marcoleta sa Senado. Di ba? Sabi ni Roderick Palad Martinez, naku po, wag naman sana maging president si Sara kasi lalakas na naman ang mga Chekwa. Mauubos ang teritoryo natin. Maawa naman sila sa next generation. Alam niyo po mga kababayan, kaya po palakas ng palakas ang suporta, padami ng padami ang sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po pati yung mga kakamping nakikita na po nila yung nagiging dulot po ng pagiging presidente ni Pangulo. Yung mga proyekto hindi pinapabaya ang mga Pilipino. Sabi ko nga ho sa inyo mga kababayan first time ko na nakakita. Ito, 41 anyos ho ako ha. First time kong nakakita ho. Pabahay with matching swimming pool. Saan ka ba naman makakakita ng ganon? Yung mga nainggit tuloy, sabi, grabe naman, parang etong binili namin bahay na 3.4 million, 4.5 million na mga kondo, parang yan din yung kagaya nung pinapamigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ho ba? Tapos po, Davao, kasama doon sa laging mga proyekto ng Pangulo, pamimigay po ng mga lupa, mga titulo ng lupa doon sa mga magsasaka. Sabi ni Quincy FTS Soriano,
Idol, pa-shoutout naman. No? From Benguet, Solid BBM. Oy, Quincy, FTS, Soriano, pakisilip naman. Yung di umano, 100 million na bahay ni Chis Escudero sa Alpaland daw. Diyan daw yun sa Benguet. Ano? Na ang sabi eh, 18.8 million lang ang aking asset and liabilities. So, biruin mo yun. Oh, di ba? Di solid daw sila. Oh, pakisilip mo na lang diyan yung ano ha. Basta pakisilip mo na lang diyan yung bahay ni Chis Escudero, 100 million. May kakahalaga. Oh, sa kamatayan. Nako, eto ha. Real talk lang ho tayo. Wag naman ho kayong magagalit. Oh, sa mga kasulid, anak ng tokwa. No? Wag kayong magagalit mga kasulid, ha? Real talk lang tayo. Ang edad ng dating Pangulo, 80, 81 na. Nasa ganyan na. Konti na lang ho yan, mga bossing. No? Hindi naman ho sa hinihiling ko na mamatay o ano. Pero real talk tayo. Konti na lang ho yan, mga kababayan. At yung itatagal, nung pagdinig, nung kanyang kinakaharap po sa ICC, eh, aabot to ng 10 taon. Sino may sabi? Si Roque na ho ang nagsabi, mga kababayan. Kapwa nyo na ka-DDS yun ha. Boss Mark, pabati anak ko, birthday niya ngayon. Si John Gabriel ang name niya. Oh, happy birthday, John Gabriel. Mahal na mahal ka ni Mami Elizabeth Napisa. Oh, balik tayo doon. Di ba? 10 taon ang itatagal ng mga hearing ho. Tingin nyo po, mga kababayan, doon sa nakikita natin, tagilid na paglalakad ng dating Pangulo, pag ganun-ganun na ho, doon sa mga pabagal na pagbigkas ng kanyang mga pangalan, tingin nyo po, 10 taon kaya pa itagal? Ako, gusto ko. Ano, umabot pa ng ganun. Pero itong kampo nila kasi, wala eh. Kung ano-ano ho yung mga inaatupag nila, kesyo daw ho, ganito, interim release, tapos mariringgan mo yung vice presidente, i-jailbreak yung ICC, anak ng tokwa. Paano? Paano ho yun? Hihingi kayo ng interim release sa amin, tapos ganyan yung ipapamukha nyo sa amin na hindi nyo kami nirerespeto? Kaya pag pinatawag namin yan, pinabalik namin dito sa ICC, itinakas nyo na yan, hindi nyo na ibinalik. Di po ba? Ayun, denied. Dahil din po, yung mga yan, kaya po nauudlot si dating Pangulong Duterte. Kaya po, lalong nababaon doon sa ICC dahil po diyan sa mga supporter na kagaya po ni Badoy. Di ba? Kagaya po ni Badoy, mga bossing. Anyway, alisin ko na ho ito. Dumako tayo doon sa isang superhero ng mga DDS ha. Sino? Ay,